My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Alam nyo, may pina-follow ako na magaling na psychologist, no? Si Emma. Forgot her surname, si Emma. Tapos yung mga guest siyang mga doctors, mga nagsispecialize sa mga kung ano-anong science, no, na makakatulong sa psychology ng tao, no. So actually yung i-share ko sa inyo, na-share ko na ng ilang beses sa iba't ibang videos, no. Pero ang ganda kasi ang ganda nung pagkakalatag nila kasi madali siyang tandaan. So i-share ko rin sa inyo. Ganoon naman ginagawa ko, 'di ba? So yun. Okay, so bigyan ko muna kayo ng konting background saan magagamit ito, no? Siyempre, no, lalo na sa mga bago pa lang na may anxiety disorder at hirap pa i-manage, no? Hindi pa talaga naiintindihan kung ano nangyayari sa katawan nila. Ito na muna yung quick na panlunas, no? Ngayon, kung ikaw naman ay aral na at may kaalaman na talaga kayo sa anxiety symptoms and management, no? Tool ito para kung lumabas ulit yun, madali nyo na i-manage, no? Kumbaga, kapag nasa crisis kayo, no? Crisis. Papanik ka, yan na, no? So, anong gagawin? Kailan ba ako ni-nervyos? Meron ako ni-nervyos last time, okay. So sa company namin, meron kaming corporate social responsibility, CSR na tinatawag. Ibig sabihin nun, yung kumpanya dapat may ginagawa silang aktibidades na dapat tumulong sila sa community, no? Kahit saan, kahit sinong beneficiary ninyo. So mag-iisip kayo ng programa, paano kayo mag-fundraising at tutulungan yung napili nyong beneficiary. So ang ganda nung sa amin kasi ang advocacy namin, no, ng company is youth, livelihood at environment. Ibig sabihin nun, yung youth kailangan may suporta sa kabataan, okay? Sa livelihood naman, meron bang pagkakakitaan ng komunidad para may maidala silang pagkain sa pamilya nila or gamot or whatever. And then environment. So kailangan, siyempre, environment malinis. Yun, no? Basically pagmamahal sa nature, yan. Okay? So ako yung nag-head nung CSR ng department namin. Okay, anyways, enough about that. Nung isang araw, kailangan ko siya nung Tuesday o Wednesday yata. Wednesday, kailangan ko siyang i-present, no? Kasi ano siya, competition sa company. Kailangan ko siyang i-present, ano yun, para manalo. Kasi pag nanalo kami, 50,000 kayo yung department. So may ganong premyo. Okay? Nung bago ako sa company, 2016, nag-umpisa yung CSR namin 2017. Kami ang champion ng year 17 saka 2018. Tapos nalipat na sa ibang department, no? For 4 years sila, kasi 7 years na sila. O ngayon, nung umaga, ninervyos ako. Okay? Ninervyos ako. So, syempre, dahil experience ko yung anxiety disorder, mas sensitive ako, no? Sabi ko, ano nararamdaman ko? Parang ganon. Na-realize ko, kaya pala ako ninervyos kasi magpe-present ako. Nakalimutan ko na minsan, alam mo yun, sa nakatuto ka lang sa anxiety disorder mo, kala mo nangyayari lang siya sa katawan mo. Turns out, I realized na tanga. Magpe-present ka, natural, normal yung ninervyusin ang mga tao kapag may mga ganong event. Ang mga taong wala anxiety disorder, kung magpe-present sila sa school, sa office, o basta tumayo ka sa harapan ng tao, ninervyusin ka talaga. Okay? So, ganun yung pakiramdam ko. So, aware ako na ganun. So, gusto ko bang tanggalin yung nervyos ko? Hindi. Well, hinayaan ko lang. Hindi ako nag-effort na alisin. Kasi meron ako pinagdadaanan. Yung pinagdadaanan ko, magpe-present ako. So, yun yung ang kagandahan nun,
pinapabilis na yung utak ko kung ano yung sasabihin ko pag nagtanong, ano ang gagawin ko bago ako mag-present. So yun yung healthy na anxiety, ika nga, nakapag-perform tayo mabuti. Pero minsan kasi debilitating, no? Imbis na makapag-perform ka na maayos dahil extreme yung anxiety mo, mas gusto mong wag na lang lumabas, ayaw mo na lang mag-perform, sa iba mo na lang ililipat. So yun yung mga problema dyan. Kapag may ganun ka ngayon, you just have to be brave, no? Accept na kaya ko to, dali lang. I mean, nagawa ko na to ng ilang beses. Yung nervous ko, dapat tanggapin lang. Hindi mo siya pwedeng ayawan. Okay? Ganun ang pagmamanage ng anxiety and even depression. Kung may pinagdadaanan talaga tayo, kailangan natin siya pagdaanan. Kailangan natin siyang i-process. Hindi natin siya pwedeng takasan. Okay? So, yun, no? So yung araw na yun, umaga pa lang, ninenervyos na ako. Ang tanong, miserable ba ako? Nandun yung nervyos, nandun yung discomfort, pero tinanggap ko siya na normal yung dapat akong nervousin kasi magpe-present ako eh. Competition pa siya. Kumbaga sa akin nakasalalay yung ipapanalo ng department kasi magpe-present ako eh. So andun yung mga ganong thought, talagang ninervyusin ako. Yun yung normal. Yun ang pagiging tao. Ngayon, kung hindi ako nervyusin at alam kong mabigat yung role ko para sa ipapanalo ng department, I think mas abnormal yun. No? Mas abnormal yun. I don't think, parang wala akong nakitang tao na hindi ninervyos. Kahit sila Regine Velasquez, Lea Salonga, ninervyos yan kahit magagaling na sila. Magpa-perform sila. Diba? So, ngayon, you need to understand the body na kapag may pinagdadaanan, makakaramdam ka ng lungkot, ng saya, ng excitement, ng takot. Diba? Ganun lang naman yun eh. So kailangan mo lang tanggapin yun. Hindi pwedeng, ayoko to, wag, ayoko to. Hindi pwede. Ganun. Okay? So kapag ganun na, no? So kailangan natin intindihin yung katawan natin. Naglalabas siya ng adrenaline, may mga chemical siya para maramdaman mo yung emotion na yun, yung anxiety. Pero bakit nga kailangan mo maramdaman yun? Eh kasi nga may gusto ka, gusto mong manalo, ayaw mo mapahiya, gusto mo maging successful yung presentation ninyo. So kaya siya may ganong klaseng emotion because you care, no? Because you care. Kasi kung wala kang pakialam, wala, kahit anong sabihin niya, wala kang pakialam. But ang tanong is, magiging maganda kaya yung performance mo? Mag-aayos ka ba? Dahil wala ka namang pakialam in the first place. Di ba? Hindi. Kasi wala kang pakialam in the first place eh. Ngayon, because may pakialam ka and you care, talagang mararamdaman mo yung mga ganong bagay. Ngayon ang tanong, paano siya matatanggap? Well, yung nervous na yung gaya ko, sabi ko, yung nervous na yun, normal yan, okay lang yan. Nandyan lang siya, nararamdaman ko lang siya. Hindi ako miserable, hindi ako nagpa-panic attack. Ngayon, pero kung yung time na talagang, ayan na, kunyari, papresent ka na, grabe na yung nervyos mo. Ito yung isa-share ko sa inyo, kung paano siya i-manage. Alam niyo nag-host ako ng mga event, no? Yung mga event, kahit mga kasal, pero mga close friends ko lang, yung mga kilala ko. Pa nag-host ako, grabe yung nervyos, grabe yung energy. No? Grabe yung energy na, ayan na, mag-nervyos na ako. Siyempre, bakit ako nervyos? Ayoko mag-amali. Tsaka gusto ko, na sana pag nag-host ako, gusto ko mag-enjoy lahat ng audience, lalo na yung kinasal, kung sa kasal yung event ko, kung national conference, pero mo national conference yun, nandun yung marketing, HR, finance, yung mga big boss, tapos nagsasalita ka sa harap, di ba? Konting mali, parang syempre takot ka na baka ano sabihin sa akin ng mga yan, pero dahil may alam ako sa psychology, hindi rin ako masyado ganun kapektado. Kasi alam ko rin yung may ginagamit din akong tool, no? Na para hindi ako masyado maapektuhan sa ganun. Okay? Minsan kasi, yung utak lang natin yung nagkakatastrophize, yung nagpapalala. Pero na totoo lang, wala naman silang pakialam talaga. Gaya ng mga tao, gaya nyo. Iniisip nyo na, baka isipin ng mga tao,
Bakit? Ikaw ba iniisip mo sila? Ano? Di ba? Sa akin, di ba dapat iniisip? I mean, yung sa sarili yung pangalang, ang dami mo nang iniisip, mag-iisip ka pa ng ibang tao. So, bakit ka nila isipin? Kung ikaw nga, hindi mo rin sila iniisip. Tanongin mo sarili mo, iniisip mo ba? Diba? Sige, ngayong araw na to, anong oras mo naisip yung office mate mo? Buong araw ngayong oras, ano na ngayon? 2:00 ng Sabado. Naisip mo ba sila? May naisip ka ba na office mate mo? Maaring meron, isa sa inyo dyan, o baka may nangyari talaga, I don't know. Pero in reality, kung hindi man office mate mo, sige, naisip mo ba yung high school na kaklase mo na nagkalat ng poops sa school? Nung high school ka, naisip mo ba siya kanina? Hindi, di ba? So, bakit din tayo isipin ng mga tao na yun? Hindi kaya punong-puno rin yung buhay nila para isipin pa tayo? So, ganun ano. Dami kong pinupuntahan ano, pero yun na yun. Anyways, so yun lang, kailangan maintindihan ninyo yung mekanismo ng katawan, bakit tayo ninenervyos, bakit ganun yung pakiramdam natin, kasi nga may nangyayari sa katawan, may adrenaline na tinatawag, no? Ang adrenaline is to make us survive, no? So kung ganon yung nangyayari sa katawan, di ba nga, dahil ko sinasabi, mag-isip ka ng mangga, mangangasim ka. Mag-isip ka pa lang nun, no? Wala naman totoong mangga. Okay? Mag-isip ka ng crush mo, kikiligin ka, mag-isip pa lang yun ha, wala naman ginawa yung crush mo. Ganun ka powerful yung brain. Ngayon, kung naiintindihan natin na nangyayari yun sa katawan, kaya rin natin siyang i-manipulate para ikalma tayo. Ito yung isi-share ko. Yan. Kailangan medyo malalim yung background, no? Para maintindihan nyo talaga. Tandaan ninyo yung acronym na TIPS. May tip ako sa inyo. Yan yun, tandaan nyo. Pero sa kanya, TIPS. T-I-P-P-S. TIPS. Ano yung T? Okay? So kapag ninenervous ko na, kunyari, magpa-perform ka na, o kaya haharap ka na sa doktor, o kung ano man yung kinaka-nervyusan mo, pwede mo itong gamitin, yung TIPS. Number 1, the letter T is temperature. Okay? Temperature. Ibig sabihin yan, meron ang mga mammals tayo, no? Mammals, mga tao, dolphins, mga mammals. Yung nagpapa-milk, breastfeed, yan ang mga mammals na tinatawag. Okay? Meron tayong tinatawag na mammalian dive reflex. Okay? Kapag ang tao nag-dive sa tubig, okay, paliwanag ko muna kung anong dapat mong gawin. Ang gagawin mo lang, kumuha ka ng malamig na tubig, lagay mo sa batsa ba tawag dyan, o kaya planggana, malamig, at ilubog mo yung mukha mo for 30 seconds. Kung hindi mo kaya, edi mag-inhale ka. Okay? Kung kaanggat kaya mo ng matagal, okay, mag-dive ka. Tinatawag na dive reflex. Okay? Kung walang planggana, kumuha ka ng cloth, towel na malamig, lagay mo sa mukha mo. Okay? So ano nangyayari? Ano yung science nun? Bakit ganun yung nangyari? Kasi kapag nag-dive ang tao sa tubig, pinapabagal niya yung puso, no? Yung respiratory mo, yung paghinga mo. Di ba pag intense ka, nervous ka, bilis ng puso mo, talagang grabe yung rush, no? So ngayon pa nag-dive ka, babagal yung puso, yung paghinga. Bakit? Kasi piniprepare ng katawan na kung lulubog ka sa tubig, paano ka tatagal? Survival ulit. Tatagal ka lang kung babagal yung paghinga mo. Okay? Yung paghinga mo at yung puso mo. So, kapag ninenervyos ka na, para bumagal yung nervyos mo, yung tubig. Okay? And yung temperature na yon. So, that's number 1. Temperature. Next. Okay, klaro tayo dun ha. Next is, ano sunod sa tips? I. Okay, ang I, intense exercise, no? Or movement. Intense. Ibig sabihin, ganito kasi yan. Bakit kailangan mag-intense exercise? Pwede ka mag-jumping jack, pwede ka mag-squat, basta exercise. Okay?
Maghanap ka, pwede ka umakyat sa hagdan, akyat baba sa opisina, okay? Ganun. Siyempre, i-consider mo rin kung nasaan ka, di ba? Pwede kang magtatakbo dun sa hagdan ninyo sa opisina. At least, pag nakita ka ng mga office mate mo, exercise okay? Galing So, bakit kailangan gawin ng katawan yon? Kasi, guys, kapag nagpapanik na tayo, ang dami nating energy na nanggagaling sa adrenaline. Bakit ba kailangan tayo? Bakit may energy tayo? Bakit may adrenaline? Kasi yun yung sinasabi nila na nagpapabuhat sa'yo ng refrigerator kapag may sunog. Or yan yung nagpapatakbo sa'yo ng mabilis away from sunog. Or magliligtas ka ng mga mahal mo sa buhay kung may sunog. Wala namang sunog. Pero yung energy mo nandyan. Hindi mo nagamit. Kasi wala namang sunog nakaupo ka lang, nagla-laptop ka, tapos naramdaman mo yung adrenaline mo. So, ang dami mo ngayong power sa katawan, ang dami mong energy na ramdam mo yung lahat ng simptomas ang pangit. Kasi yung simptomas na yan yung magpapatakbo sa'yo. Di ba gumagano'n ka? Tatakbo ko, ganyan. Tapos hindi ka naman tumatakbo, nandiyan ka lang. So, punong-puno ka, ramdam mo ngayon. So, ang gagawin mo, mag-jumping jack ka, mag-push up ka, I don't know ano pa yung pwede nyong gawin, squat, no? Basta mag-exercise ka, tumakbo ka sa hagdan, akyat baba hanggang mailabas mo yung energy na yon, yung power na yon. At yun yung magpapakalma sa iyo kasi nailabas mo yung energy, 'di ba? So ganun lang. Ngayon, masama ba yun? Bakit siya masama? Kung may sunog ba, o nyari, halimbawa yung mga firefighter, yung mga bumbero, pagkatapos ba nila magligtas ng tao at magbuhat ng mga tao, mabibigat na bagay, hayop, ilabas, pagkatapos ba nun namamatay sila? Hindi, di ba? So ibig sabihin, kaya nung katawan natin yun. Baka isipin nyo, baka mamatay ako, baka mas lumala yung pakaramdam ko. Hindi nga. Kasi ang gusto mo mangyari, ilabas yung energy na yun. Galing, no? Okay? So kaya natin yun. Tsaka, ang tao, pinanganak tayo, design tayo para hulihin yung kinakain natin. Mag-hunt, ganun tayo. And ngayon, hindi man tayo nag-hunting. Hindi na tayo gumagalaw. Pisina lang. Si mga bata, Diyos ko po, mga bata nasa computer, nasa gadget lang, baby pa lang. Kung kayo yung mga magulang, patay kayo. Kasi kailangan mga tao gumagalaw. Kaya tayo nagkakasakit kasi hindi tayo gumagalaw. So dapat gumagalaw tayo. So kailangan natin patibukin. Kung kanina, pahinain yung puso, pero dahil sa puno ka ng energy, tanggalin mo rin naman yun. Okay? So, depende kung ano yung mag-work sa'yo. Okay? Sobrang bilis na tingin mo ng puso mo, pwede mo ilabas, and then pwede ka i-relax. Okay? Next. Saan tayo? Kanina, temperature, tapos intense exercise or movement. Okay? Next is paired breathing exercise. Ito yung mga tinuturo ko na mga inhale, exhale. Maghanap kayo sa YouTube kung ano yung mga pang-inhale, exhale na maganda. Pero ang key, dapat yung kamay nyo nasa tiyan. Dapat hindi dito. Kasi pag tumaas yung dibdib, hindi lang ako marunong kasi ang sanay na ako sa tiyan Pag tumaas yung dibdib, mali. Kailangan na tumataas. Ito, ganyan Tapos mas maganda, i-purse nyo yung lips nyo. Inhale sa ilong. Yun. Kahit nga ngayon, nakalamagat ako sa ginawa ko na yun. It's scientific. Okay? Ngayon, yung iba natatakot. Natatakot siya dun sa pag-inhale, exhale niya. Hindi pa na dapat katakutan yun. Walang dapat katakutan. Kahit, di ba, pag may mga sa mga school, kalma, inhale, exhale. Di ba ganon? Kasi scientific siya. Okay? So, nakakalma siya talaga. So ngayon, kung gusto nyo maghanap niyan, maghanap kayo sa iba't ibang YouTube na mga breathing exercises. Hanapin nyo yung bagay sa inyo. Okay? Pero pag nagpapanik na, gamitin nyo yung psychological sign na tinatawag. Inhale, inhale, hold, exhale na matagal. Inhale, inhale ulit, hold, yun, nakalma ako. Yun lang, ganun lang ginawa ko. So, na matulog. Okay? Kalma siya. So, yun, paired breathing exercise. Pangatlo, progressive. Yung letter P. Yung pang-apat na pala,
tips TIPP. Okay, yung fourth is progressive muscle relaxation. Usually kasi naninigas yung mga muscle natin kasi 'di ba, paliwanag ko na bakit naninigas yung muscle. Para kung may bear, leon, tigre, pag kinain tayo, hindi nila tayo makakain, mauubos agad kasi naninigas yung muscle natin. Kaya yung mga manok na kinakain natin, para hindi matigas yung muscle, pinapatay sila na hindi nila alam na papatayin sila. Kasi pag alam nila, magsistress sila, maninigas yung muscle nila. Okay? Kung makakita kayo ng mga planta, ng mga manok, papasok yan sa, may conveyor yan, papasok sa madilim na room, tapos patay na sila. So hindi na nigas yung muscle nila kasi hindi nila alam. Pero kung talaga makikipag-struggle ka pa, titigas ng mga muscle niyan. Ang pangit kainin, okay? So ganun yun. Yun ang science, okay? So ang gagawin mo lang dyan, kung kadalasan dito yan, ang gagawin mo, i-stress mo maigi yung ganyan. Pati mukha kung gusto mo. Tapos bilang relax mo. Ganon. I-intense mo muna. Ganyan ka. Tapos bilang release. Ayan, nakakalma yun. Okay? So yun, tips. Okay? Tandaan nyo yun TIPPS. Nakalimutan ko yung pangalan ni Emma si Emma. So, again, ginagamit natin yung ganun, hindi para iwasan. Hindi, teka lang, baka malito kayo, no? Yung mga tools na yan, magiging effective yan kung ang nasa isip mo, no, na ginagamit mo lang siya para i-counter yung adrenaline, no, yung stress hormones ng katawan mo, then okay yon. Ayokong gamitin nyo siya para umiwas sa anxiety symptoms, no, disorder. Naintindihan niyo yung dalawang yon. Ginagawa mo siya kasi naintindihan mo na ginagawa ng katawan ko yung anxiety. Ngayon, gagamitin ko rin yung katawan ko para pakalmahin ako. Okay? Naintindihan mong ganung kalalim yon. Hindi mo siya gagawin dahil, ano naman siya, gagawin ko na para iwasan ko. Hindi po. Mali I hope you understand this. Medyo mahirap intindihin. Pero ang point is, kasi kung ang rason mo kung bakit ginagawa mo yung mga tools ay para umiwas sa simptomas at hindi mo tanggap para hindi mo maramdaman, then maling behavior yon. Kaya mo ginagawa yon ay dahil kasi alam mo na kaya mong pakalmahin yung ginagawang nervyos ng katawan mo. Hindi dahil sa ayaw mo siya, kundi dahil tinanggap mo na kayang gawin ng katawan ko yung nervyos na to, then kaya ko rin pahupain ito. Ngayon, kung bumalik ulit mamaya, okay lang yun kasi at least naiintindihan ko kung ano ang mekanismo ng anxiety symptoms. Hindi ko siya gagawin na ayoko to, gagawin ko na to kagad kasi hindi yun mamamanage. Maliit lang na parte yung tool na yon, no, sa pag manage ang anxiety kasi kailangan mas malalim yung pag-iisip mo. Okay? Ginagawa mo siya para hindi mo iwasan. Ginagawa mo siya para kumalma. Gets nyo? Kasi dahil naiintindihan ninyo na ganon ang ginagawa ng katawan ninyo sa oras ng it's either real, perceived, or imagined lang na danger. Okay? Sana naintindihan nyo yun, importante yun. Okay? With that, maraming salamat. Pa-diagnose kayo sa doktor. Importante na pumunta pa rin sa doktor. No, hindi kayo pwede mag-self-diagnose. Okay, with that, thank you, bye.